We're continuing our study in the book of Genesis. We will pick up this morning Genesis chapter 2 verses 18 to 25. Nanayayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At basahin lang po natin ang verses 24 and 25, pero titingnan po natin ito verse by verse. So, verses 24 and 20, actually include na lang verses 23 hanggang 25 po. So, sabay-sabay po na basahin natin. Okay? Together now. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang tatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang matna. Nagsasama sila sa kanyang asawa at sila ay dahil isa. Kapag mo ng lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nanin. Pari na po kayong umupo, and the title of our message this morning is paano nagsimula ang marriage? How did marriage begin? So, kung mapapansin niyo po, magkaiba may dito sa chapter 2, maaaring maisip ninyo kaagad, maaaring isipin ninyo magkaiba ang kwento na Genesis chapter 1 sa Genesis chapter 1, makikita natin about kay Adan at Eva. And also here sa chapter 2. So there's some people na nagtatanong magkaiba ba ang kwento ng paglikha sa Genesis chapter 1 and chapter 2 o pareho lang. Sa Genesis chapter 1, makikita natin ang summary ng buong linggo ng creation. Pinakita rito ang lahat ng ginawa ng Diyos sa bawat araw. Sa Genesis chapter 2, nakatuon naman ang kwento about sa creation kay Adan at Eva at ang unang kasal na nangyari sa ika-6 na araw. And Genesis chapter 1 ay mula sa pananaw ng Diyos kung ano ang kanyang nakita sa ginawa niya. Diba? Tinanaw niya ang kanyang nilikha, sinabi niya mabuti. And sa Genesis chapter 2 ay kwento about kay Adan, kung ano ang nakita niya at naranasan. So, hindi po magkasalungat ang Genesis chapter 1 and chapter 2. Salip po, nagkakaugnay ang mga ito. Alam natin na ito dahil mismo si Jesus quote, tinukoy ni Jesus ang mga pangyayari sa parehong chapter, sa chapter 1, Genesis chapter 1 at chapter 2 bilang iisang story, hindi bilang hiwalay na salaysay. In fact, sa Matthew chapter 19, basahin ko po, verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimula nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, bakit mahalagang maintindihan natin ang Genesis chapter 1 and chapter 2 ay tungkol sa isang pangyayari ng creation? Because may ilan na nagsasabi po na ang Genesis chapter 1 and chapter 2 ay dalawang magkaibang story. Kaya hindi raw dapat na unawain ang story na literal, na para bang ang kwento daw ay, na para bang sinasabi nila ang kwento ay gawa-gawa lamang ng tao. Sinasabi nila, ito dahil ang kanilang pinaniniwalaan ay ang theory ng evolution. Na ayon dito ang mundo ay billion years na. At ang buhay ay unti-unting na-develop mula sa simpleng anyo patungo sa mas komplikadong anyo sa loob ng milyon-milyong taon. And because of this, pinaniniwalaan nila na walang unang lalaki, walang unang babae, at walang unang pag-aasawa. Salip, they believe na ang tao ay nagmula sa unggoy. Marami sa mga hindi tinatanggap ang Genesis chapter 1 and chapter 2 bilang tunay na record or ulat na nagmula sa Diyos tungkol sa creation, karaniwan they doubt or hindi sila naniniwala sa ibang turo ng Biblia. If you don't believe sa isang verse sa Biblia o isang chapter sa Biblia, then magkakaroon ka na ng doubt sa buong Scripture, sa buong katuruanan sa Biblia. And because of this, they think na okay lang ang kasal ng lalaki sa lalaki o babae sa babae. Or okay lang na kahit na hindi magpakasal. Sapagkat para sa kanila, ang unang kasal sa Genesis chapter 2 ay hindi talaga nangyari. If you don't believe na God approved marriage or wedding, look back sa Genesis
chapter 2. Ito ang unang kasal na nangyari. Okay? Kung hindi totoo ang Genesis chapter 1 and chapter 2, then mahihirapan kang paniwalaan ang iba pang bahagi ng Biblia. But because this is true, ang Genesis chapter 1 and chapter 2, then totoo rin ang mga kasunod dito, ang lahat ng katuruanan sa Biblia. Kaya maaari tayong buong magtiwala sa salita ng Diyos. Now, ang teksto ngayong umaga is about marriage. For some siguro, sa mga single, hindi makaka-relate, but as you prepare sa iyong future husband and wife, it is part ng yung preparation for someday sa iyong godly man and godly woman na pinapanalangin sa Panginoon. So this text is about marriage na pundasyon ng lahat ng turo sa Bible tungkol sa marriage. Pinapakita ng Genesis chapter 2 ang purpose sa creation o sa pag-institute, pagtatag ng Diyos ng marriage. At it teach about the principles sa mga principles of marriage, na marriage na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Hindi ang marriage ay para lang sa sariling kaligayahan, kundi ang marriage ay ipinasimula ng Diyos upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at nagdudulot ito ng kagalakan. And so, it is important to know and to follow ang teaching ng salita ng Diyos about sa marriage. Now, una is, in verses 18 to 20, mapapansin natin, ang una is ang suliranin ng tao. May problema si Adan. Now, tingnan niyo ang pahayag ng Diyos in verse 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Sa Genesis chapter 1, tiningnan ng Diyos ang kanyang nilikha. Naalala niyo, at sinabi niya in verse chapter 1, verse 4, verse 10, verse 12, verse 18, verse 21, verse 25, verse 31, ang sabi niya, nang tiningnan niya lahat ng kanyang creation, sinabi niya, was good, mabuti. Tama? Tama ba? You remember, sa Genesis chapter 2, gumawa ang Diyos ng Garden of Eden, puno ng tubig, halaman at mga puno. Ang Eden, it means kasiyahan o luxury, karangyaan. And so, sa lugar na ito, inilagay ng Diyos ang tao upang pangalagaan ang garden. Kaya sa masaganang garden ng Eden, naroon ang unang tao, si Adan, walang kasalanan, and nasa perpektong mundo, nasa perpektong kapaligiran. Sa Genesis chapter 2, verse 18, sinabi ng Diyos, ano sabi niya? Hindi mabuti na mag-isa ang tao. You notice, sa chapter 1, sinabi niya, nang tinanaw niya ang kanyang mga nilikha, sabi niya, mabuti, mabuti, mabuti. Pero nang nakita niya si Adan, sinabi niya, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kahit nang tayo walang kasalanan, may perpektong ugnayan sa Diyos at nasa perpektong kapaligiran, kulang pa rin. May kulang pa rin sa kanya na isang bagay. Kailangan ng tao ng kapareho o angkop sa kanya. Sa Genesis chapter 1, pinakita ni God ang buong picture ng kanyang creation. Sa Genesis chapter 2, nakikita natin ang pinakamahalagang bahagi nito. And it is ang unang lalaki at babae at ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kaya malinaw, hindi pa ganap na mabuti. Sinabi niya, mabuti, mabuti, pero pagkatapos niyang nilikha si Adan at Eva, ang sinabi niya ay lubos na mabuti. Mapapansin niyo. So hindi pa ganap na mabuti, lubos na mabuti ang ginawa ng Diyos hanggang sa malika ang unang lalaki at babae at sila'y mapag-isang mag-asawa. Ang marriage, it's about pagsasama ng lalaki at babae. Ang pinakamahalaga, pinakamaganda at pinakakahangahangang nilikha ng Diyos. Sa lahat ng iba pang ginawa niya, tinawag lamang itong mabuti. Ngunit nang malika ang unang lalaki at babae at sila'y pinag-isang mag-asawa, tinawag niya itong lubhang mabuti. Very good. Napansin niyo? You can look back sa inyong Biblia. Sabi ng Diyos, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Pinapakita nito sa atin dalawang mahalagang bagay. Una, kumilos si God upang tugunan ang kalungkutan ni Adan. Kahit siya ay ang king ng lahat ng nilikha, may kulang pa rin. Ang perfection ng Garden of Eden ay hindi sapat para punan ang kanyang puso. Sa lahat ng ginawa ni God, isa lamang ang hindi mabuti, na mag-isa si Adan. Pangalawa, ang babae ang sagot sa kalungkutan ng lalaki.
Minsan sinasabi ng ilang sobrang spiritual na mga tao, sa mga taong nalulumbay, may problema ka sa iyong buhay, hindi pa ba sapat ang Diyos sa buhay mo? Oo, ang relasyon sa Diyos ang pinakamahalaga higit sa anumang relasyon. Ngunit, kinikilala rin ng Diyos ang ating pangangailangan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. At ang unang pagsasama ng tao na itinatag ng Diyos ay ang marriage. Hindi lahat ay kailangan mag-asawa. May mga piniling manatiling walang asawa. At may ilan na tinawag mismo ng Diyos na manatiling walang asawa. Okay? Or the gift of celibacy. So, hindi rin ibig sabihin na matutugunan ng pag-aasawa ang lahat ng ating pangangailangan sa pakikipag-ugnayan. Kailangan pa rin natin ng mga kaibigan. Ngunit malinaw na isa sa pangunahing purpose ni God sa marriage ay tugunan ang pangangailangan ng tao para sa pagsasama. Ang sagot ni God sa pangangailangan ni Adan ay hindi isa pang lalaki at hindi rin maraming babae. Pansin niyo? Hindi ito ang kasagutan sa kanyang pangangailangan. Hindi isa pang lalaki o hindi rin maraming babae. Ang sagot ng Diyos ay iisa lamang na babae. Tama po ba? Iisa lamang na babae. Isang babaeng kaloob ng Diyos na magiging kasama niya sa buong buhay. Sinabi ni God na gagawa siya ng isang makakatulong para kay Adan. Madalas iniisip na ng ilan, makakatulong? Ano mo sa akin? Pagtingin mo sa akin? Yaya? So, isang tagapaglingkod lamang. Ngunit ang salitang Hebrew na ginamit nito ay Ezer, ay hindi nangangahulugang mababa o alipin, kundi isang mahalaga at kapantay na katuwang. Okay? This shows na ang lalaki hindi sapat mag-isa at nangangailangan ng support, nangangailangan ng tulong ng asawa. Sa pamamagitan ng babae, pinagkaloob ni God ang kanyang tulong sa lalaki. Ayon sa verse 18, tingnan niyo po, ang babae ay isang angkop na makakatulong. That means na ang angkop na salita magkatulad ngunit magkaiba. Kaya ang babae, ang babae kumukumpleto sa lalaki. Okay? Siya ang kaparehong eksaktong kailangan niya, ang kanyang kabaliktaran at kabuuan. Magkatulad ang lalaki at babae bilang tao, ngunit magkaiba ang kanilang disenyo. Nilalang sila ng Diyos upang magkumpleto at mangailangan sa isa't isa. Magkapantay po ang kanilang halaga, magkapantay po ang halaga ng lalaki at babae, ngunit magkakaiba ang kanilang mga tungkulin. And so as we read this, asahan nating sasabihin sa susunod na verse, kaya't nilikha ng Diyos si Eva. But instead, ang sinabi po dito, hindi kaagad na sinabi na nilikha ng Diyos si Eva, dito ay about sa pagsisiyasat ni Adan in verses 19 to 20 sa lahat ng mga nilikha. And so may na-realize siya habang sinisiyasat niya lahat ng mga nilalang. Verses 19 to 20, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Na-imagine niyo po yung story? So, binigyan si Adan ni God, binigyan ng Diyos si Adan ng pagkakataong pangalanan ng lahat ng hayop. So, you might think or imagine, okay, ang pangalan mo habang sa harapan ng tiger na tinatawag nating tiger, perhaps yun yung termino noon, ibang lingwahe, but still tiger na ngayon na isalin. Tiger ang pangalan mo, lion, monkey. So, pinangalanan niya, and habang pinapangalanan niya ang mga hayop, kinumpara niya ang sarili niya sa hayop. Lahat sila may pares-pares, may mga partner-partner. Kinumpara niya rin ang sarili niya. Sinabi sa verse 20, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. So, habang ginagawa niya ito, God is preparing him para sa marriage at tinuturuan na maging leader. So, giving names, it symbolizes authority and power, tulad ng ginawa ni God sa chapter 1, Genesis chapter 1. So, in this way, God is teaching Adam about sa pamamahala sa lahat ng creation at ang kahalagahan ng responsibilities. So, unti-unti, binigyan ni God si Adan ng desire ng isang katuwang. Habang pinagmamasdan niya ang mga hayop, o ang pinapangalanan niya ito,
nagkaroon na siya ng pag-iisip or desire, o gusto ko na mayroon ding katuwang na makakatugon in support din sa kanya. And so, tinugunan ng Diyos ang kanyang need sa paglikha kay Eva. So, through naming animals, natututo si Adan tungkol sa hangganan ng kanyang authority, kapangyarihan. Maaari siyang mamahalan sa mundo, ngunit wala siyang makabahagi ng kanyang kagalakan. And so, kung wala siyang asawa, hindi siya matatawag na husband. Wala siyang makakausap, makakasama sa pagtawa, sa pagkain ng mga prutas, sa paglalaro, sa mga parang paligo, sa ilog, at sa iba pang enjoyment, walang makakayakap. And so, Genesis chapter 2, verses 18 to 20, pinapakita sa atin na kailangan ng lalaki ang babae. Sa susunod na verse, makikita natin kung paano tinugunan ni God ito. So, tinugunan ni God ang pangailangan na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng babae. Look with me verse 21. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. So ito yung unang operasyon. Ang unang gumawa ng operasyon, surgery, ang pinakamagaling dalubhasang doktor. So, nilalang ni God si Adan mula sa alabok. And we ask, bakit hindi rin si Eva ginawa mula sa alabok? Tama? Naisip niyo ba yung tanong na yan? So, bakit ginamit ng Diyos ang tadyang ni Adan? Sa original na teksto, ang salitang tadyang it means mula sa kanyang tagiliran, maaring kinuha ng Diyos ang tadyang kasama ang kaunting laman, kaya sinabi ni Adan, buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. This shows na si Eva ay literal na hinugog mula kay Adan. Si Eva ay nilikha mismo sa katawan ni Adan. Ginawa ito ni God upang ipakita sa kanyang asawa, ipakita ang kanyang asawa niya ay kapantay niya, hindi mas mababa. And because of this, tinawag ang lalaki na mahalin at pahalagaan ang kanyang asawa gaya ng pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Hindi kinuha si Eva mula sa ulo ni Adan para pamunuan si Adan. At hindi rin mula sa paa para yurakan ng babae o mas mababa siya sa lalaki. Kinuha siya sa tagiliran upang siya ay protektahan, maging malapit sa puso ng lalaki at maging tunay na katuwang. So, hinubog ni God ang babae mula sa tadyang ng lalaki. Ang salitang nilikha ay literal na ibig sabihin ginawa, and it shows bilang maingat na sculpture na observe na kayo ng mga sculpture kung paano sila mag-ukit ng rebulto. So, maingat na iniuukit nila. So, talagang napakagaling ng Diyos. Maingat na sculpture si God, hinubog ang babae, ginawa ang babae ayon sa pangangailangan ni Adan. Dahil hinubog ng Diyos mismo si Eva, so, matibay ito, maayos ito, may quality, maganda ang pagkakagawa. Ang babae hindi nag-i-amen. In favor sana sa inyo to pero hindi kayo in favor yata sa pagkakagawa. Yung iba nagpaparitoke pa kasi hindi pa perfect daw. Pastor, parang hindi ako agree dahil yung ilong ko mababa, kailangan pataasin. Hindi kontento. May mga pinapadagdag sa katawan. But kung kontento ka sa pagkakagawa ng Panginoon sa iyo, you will say sa sarili mo na it was very good ang pagkakagawa ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? So, do you agree? Matibay at maayos sa pagkakalikha sa inyo, women? Praise God. So, ayon sa Genesis chapter 2, verse 22, hindi lang basta na nakita ni Adan si Eva, mismo si God ang nagdala kay Eva, papunta kay Adan, na para bang ama ng nobya na naghahatid, you see in the wedding, di ba? Na inihatid ang bride. So, ang unang kasal ay isang maayos na kasal. Magandang kasal. Nang makita ni Adan si Eva, hubad siya,
Handa na bilang kanyang katuwang sa buhay. And so, nag-celebrate si Adan. O paano ba nag-celebrate si Adan? Verse 23, tingnan nyo. Sinabi ng lalaki, sa wakas! Di ba, pwede po ba yan, natutuwa, celebration? Sa wakas! Nung ako po ikasal, sinabi ko po, thank you, Jesus! Sa public, sabi ko, thank you, Jesus! So, si Adan sabi niya, sa wakas sa Tagalog, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. May isang biro na I think narinig ninyo na ito sa iba, na kung bakit na tinawag na woman kayo, ang babae. Dahil nang magising si Adan, sabi niya, wow, man! So, natuwa siya kaya woman. Wow, man! Nakuha niyo po. So, na-celebration ni Adan dito. Natutuwa siya. So, sabi niya, sa English, this is now. Sa wakas. Sa Tagalog, narito. So, this shows his joy, his happiness. At tuwang-tuwa siya. And siya ay na-amaze na maaaring isalin bilang, heto na siya. Ito na, sa wakas. And that's good. Ano iba pa nga, pag ikakasal, na minsan may nakikita ako na umiiyak na lalaki dahil sa tears of joy, no? Na pinagkaloob ni God. Women are gift from God. Okay? So, siya eksakto ang hinahanap at hinahangad ni Adan. Remember, na pinagmasdan ni Adan ang lahat ng hayop upang humanap ng kapareho sa kanya, ngunit wala siyang natagpuan. Nang dalhin sa kanya ng Diyos si Eva, na para bang sumigaw sa tuwang-tuwa, yes! Ito na! Yes! Nagagalak si Adan sa kaloob ni God bilang sagot sa kanyang pangangailangan. Sinabi niya, buto ng aking mga butol at laman ng aking laman. Agad na tinanggap ni Adan ang handog ni God. And we know, Kawikaan, chapter 18, verse 22. Ang mabuting may bahay, o ang iyong asawa, yung babae, asawa na, ang wives, ay isang kayamanan, siya ay pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. So, kaagad na pinangalanan ni Adan ang bagong nilikha ni God, napasin niyang si Eva ay bahagi niya, kaya ibinigay niya ang pangalan na naayon dito siya ay tinawag na babae, o sa Hebrew, Isha, sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki, o sa Hebrew, Ish. So, bagaman medyo magkatulad ang tunog ng salita, ng dalawang salita, pero magkaiba ang kanilang ugad. Ang Ish ay nagmula sa root word na nangangahulugang authority, no, power, samantalang ang Ish ay nagmula sa salitang nangangahulugang gentle, malambot, soft. Yun po ang pinagkaiba sa lalaki at babae. Gentle, soft. Ang lalaki, authority, power. So, si Eva ay kinuha mula kay Adan, hindi si Adan mula kay Eva. Ginamit ni Paul ang priority ng order ng creation, the 1 Timothy chapter 2 verse 13, to explain the authority of men, leadership ng men, at ang responsibilities at spiritual na accountability ng mga lalaki. So, ladies, for those single, pag-pray ninyo ang lalaki na ililid kayo sa spiritual. Okay? Ililid kayo sa Panginoon. And it's not the other way around na kayo maglilid sa lalaki sa Panginoon. Ikaw ang spiritual leader ng lalaki. No, that's not biblical. Ang biblical is the man should be the leader, the spiritual leader, naglilid sa babae when it comes to spiritual things. Okay? That's the design ng biblical. Okay? Now, let's move to about sa panghabang buhay na principle ng marriage. Verses 24 to 25. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. So, it started sa verse 24 dito sa chapter 2 na ang sabi sa salita sa English translation ay therefore, sa Tagalog dahil dito, na ginamit din ni Jesus sa Matthew chapter 19 verse 5. Dahil si God ang nag-design ng marriage, dahil ang babae, perfectong katuwang ng lalaki, at dahil na sila, ang babae, buto ng kanyang buto, ng lalaki, laman ng kanyang laman. So ang principle na ito, it still remains even today. Itong principle ng marriage,
na hindi dapat na ibahin. Ang pag-aasawa, it's exclusive lamang, exclusive sa marriage. Exclusive, ito po yung eksklusibong relasyon. Ang marriage is about, sabi dito, pag-alis at pagsasama. Sinabi sa Genesis, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. So, there should be living and cleaving. Living sa aspeto ng emotional, financial, in order to make a new family kasama ang kabiyak. And so, they should separate, and that means, sa madaling salita, hindi nakadepende sa magulang. That is the design of marriage. That couple they should learn and know na maging independent. Ngunit, of course, hindi ibig sabihin nito na pinuputol mo ng ugnayan sa iyong mga magulang. Should respect them, there's still connection. But, ang tinutukoy dito is yung pagiging independent and priority mo na ngayon nga nag-asawa ka na. So, on the other hand, ang mga magulang, they should, raise their children na handa silang pakawalan at hayaan silang bumuo rin ng sariling pamilya. So, it's not only about sa pag-live sa parents, pagiging independent, kundi it's about cleave, pagsasama ng mag-asawa. So, tingnan nyo dito sa verse 24, magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. So, they will become one. And it means, magiging isa ang kanilang puso, magiging isa ang kanilang buhay. Kaya sa marriage, magiging buo na kayo ng iyong kabiyak. And dinagdagan ni Jesus pa ito in Matthew chapter 19 verse 6, kaya ang pinagbuklod ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao, sino man. So ang marriage, it based sa promise and faithfulness ng bawat isa. Pangako at katapatan sa bawat isa. Hindi lang ito romantic na damdamin, I love you, I love you, I love you. Ang marriage, it's a covenant sa Panginoon, sa Diyos. And ito ang nagdudugtong sa mag-asawa na kahit na may dumating na pagsubok, mayroon kang covenant, tipan na binigay sa Diyos, hindi lang sa isa't isa, kundi sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na kapag sasabihan mo ng isang bagay, babawiin mo ang iyong sinabi. Pinangahawakan ng Diyos kung ano ang iyong sinabi sa Kanya. Binigyan si Adan ng isang asawa. As you know this, hindi marami. So that's the original design ng marriage. Monogamy ang tawag po, isang lalaki at isang babae, hindi po polygamy. Maraming asawa. That's the design of marriage. And another thing, na it's only exclusive ito yung eksklusibong relasyon between lalaki at babae. Ang marriage ay intimate na relasyon. Verse 24, tingnan nyo. At sila ay magiging isang laman. Now, ang pagiging one flesh sa marriage ay higit pa sa physical na ugnayan. It's about pagiging isa sa puso, isip, katawan, at personality bilang mag-asawa. Sa isang mabuting marriage, ang malagang salita ay sa atin. Sa atin. Hindi pwede ang salitang sa iyo, sa akin, sa iyo, sa akin. Sa marriage, sa atin. Dahil iisa lang kayo. Ang kasalanan po na palaging umahad lang sa intimacy, kahit or sa marriage, ang kasalanan po, nang nagkasala sina Adan at Eva, na-realize nila ang kanilang kahubaran at nagsimulang magtago, hindi lang sa Diyos, kundi pati sa isa't isa. But, kung inaayos mo ang iyong sarili, ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos, perhaps you fall into immorality and nagsisisi ka, tumatalikod ka, and you want to deal with it, inaayos mo yung sarili sa harapan ng Diyos, ang iyong kasalanan, pinaayos mo sa Panginoon. And so, that helps sa marriage na nagiging maayos ang marriage, mas lalong tumitibay ang inyong closeness at pagmamahalan at ang intimacy. But marriage, ang pag-aasawa po ay nangangailangan ng pagsisikap, patuloy na pagsisikap, patuloy na pagsisikap.
Ang magandang marriage ay hindi dahil sa swerte sa pagpili ng tamang asawa, kundi bunga ng mag-asawa na araw-araw na nagsisikap, na biging open, tapat sa bawat isa, nagpapakumbaba sa bawat isa, sa harapan ng Diyos at sentro ang Diyos. Pinapahintulutan ng Diyos ang maging sentro ng inyong relasyon. Yan ay ganyan lamang sa ganyang paraan magiging matibay ang marriage. And another thing, based from our text, ang pag-aasawa marriage ay dapat open relationship. Bukas. Open kayo. Verse 25, tingnan nyo. At sila'y parehong hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at hindi sila nahihiya. Ngayon, alam natin na corrupted na ang corrupted na ang isip ng tao dahil sa kasalanan. So, noon, inosente pa ang mga tao dahil hindi pa corrupted ng kasalanan ang kanilang isipan, ang kanilang puso. So, noon hindi sila nahihiya na sila ay parehong hubad. So, but it is both literal and ito po ay simboliko, literal at simboliko. It shows na ang isang relasyon na walang itinatago sa isa't isa. Walang itinatago sa isa't isa. Kung open ang mag-asawa sa isa't isa, sa panghabang buhay na pagmamahalan at pangako, nagiging komportable sila sa isa't isa. And unti-unti nawawala ang pader ng pagtatago. And you notice, maybe, you know, the mga mag-asama, makaka-relate, makapag-testify. Kahit na nasa 20 years na yung marriage nyo, 30 years na ang marriage nyo, 40 years na ang marriage nyo, o 50 years na ang marriage nyo, still, may natutuklasan ka pa rin sa partner mo. May natutuklasan ka pa rin na bago sa iyong asawa tungkol sa kanya. At pareho kayong, you know, as you strive na maging sentro ang Diyos, then nag-grow kayo sa isa't isa kahit na may mga differences kayo sa isa't isa, you know? Kahit ba minsan sinasabi ng asawa, hindi ko niya nalaman. Ngayon ko lang nalaman. So may nadidiscover ka sa kanya kahit na matagal na kayong nagsasawa, matagal na kayong mag-asawa. So ang malusog na marriage, it is the resulta ng habang buhay ng pagsisikap at pagtutulungan. It's both, you know, kayo, bawat isa dapat na, you know, nagkakaisa, nagsisikap. Hindi to isa lang na tao na nag-workout sa marriage. Workout, both of you ay nagsisikap na sa inyong marriage na maging sentro ang Diyos sa inyong relasyon. Yan po ang balanse upang maging balanse ang marriage. Hindi agad-agad nakakamit ito ng bagong kasal na, you know, mga bagong kasal na ganap na agad na, you know, mayroon ka pa rin you know, as the time goes by, may matutuklasan ka sa partner mo. Okay? Na bago. But ang pinaka-importante is you should be open and faithful. Open at tapat sa relasyon. Dumarating ito, you know, matitest sa paglipas ng mga panahon ng maraming taon, you know, ang relasyon nyo sa bawat isa. Ngunit itinakda ni God na ang mabuting marriage, ang magandang marriage is, you know, lumalago, gumaganda habang tumatagal. Sabi ko pa nga palagi kong sinasabi sa nakaraan, sinabi ko pa lamang, dapat ang marriage hindi nagiging ampalaya. Ang marriage ay dapat na nagiging matamis. And this can only happen kung may matamis ka na relasyon sa Diyos. But kung wala kang matamis na relasyon sa Diyos, you know, nanganganib ang relasyon nyo sa mag-asawa. And, you know, maaaring maging ampalaya ang relasyon. And so, you know, some would say, para lang ito sa mga batanon. No, it's not true. Because, you know, yan po ay nangyayari sa may mga matamis na relasyon sa Diyos. Okay? Kung ano po ang ating relasyon sa itaas, yun din ang lalabas sa ating relasyon sa ating asawa, sa ating kapwa. So, for those married couples na nahihirapan, may hope pa, may pag-asa pa kung papahintulutan nyo ang kalooban ng Diyos at papahintulutan nyo ang Diyos na maging sentro. Ang Diyos ay may plano, may purpose para sa inyong marriage. And so before kayo sumuko sa marriage, you know, I give up. Bago ka magbitaw ng salita, suko na ako. Why don't you allow first ang Diyos na ipakita sa iyo kung paano niya mapapalago, mapapabuti ang inyong pagsasama. If you would allow Him na kumilos sa inyong relasyon. But kung ikaw ay nag-decision para sa inyong marriage, then, you know, hopeless para sa iyo. Pero I tell you, may pag-asa. If you would allow God na siyang kumilos, magpalago at magpabuti ng inyong pagsasama. So allow Him. A marriage
It is the first gift ni God sa tao. Hindi mali kung ang binata ay magkagusto sa dalaga at hindi rin mali kung ang babae magkagusto sa lalaki. Ang pagkagustong ito ay bahagi ng design, plano ng Diyos na ininihanda sa puso ng tao para sa pagkakaibigan, pag-ibig, pag-aasawa, tahanan at pamilya. Sinasabi sa Biblia na nilikha ni God ang marriage para sa purpose higit pa sa personal na interest ng mag-asawa. Ang marriage, it is a picture of our relationship sa Diyos. It is a picture ng spiritual na relasyon sa pagitan ni Kristo at ng Iglesia. Si Kristo na siyang groom at ang kanyang relasyon sa Iglesia na siya namang bride. Ang mag-asawa ay nagiging isang laman tulad ng pakikipag-isa natin sa Panginoon sa Espiritu, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. So husband, the Bible tells us that we should love, respect our wife at ang kanilang and there should be unity sa marriage, and kung mayroong pagkakaisa sa relasyon sa bawat isa, then it brings glory, kaluwalhatian sa Diyos. Kaya, sa marriage, it is both na kayong dalawa, hindi isa lang, na kung saan mayroong kayong part sa bawat isa sa inyong relationship. Kaya mahalaga po na pagsumikapan ng mag-asawa ang relasyon na nagbibigay ng karangalan kay Kristo. Ang inyong pagsasama, it is a picture ng relasyon ni Kristo at ng Iglesia, na kung saan nakatingin ang mundo sa inyo, nakatingin ang mundo sa atin, and our life should brings glory to God. Our marriage, for those married couple, ang relasyon natin sa ating asawa, ang marriage ay dapat nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, hindi para sa ating sarili lamang na kaligayahan. Nilalang ng Diyos ang marriage bilang konkretong larawan ng malalim na relasyon na ninanais ng Diyos sa bawat tao. It brings message na gustong magkaroon ng relasyon ng Diyos sa bawat tao, sa bawat isa. Ito ang spiritual na katotohanan. And this shows na ang lalaki at babae dapat handang iiwan ang kanilang ama at ina pati na ang dating buhay upang maging mapag-isa bilang mag-asawa. It calls us as sa mga nais ng relasyon sa Diyos, magkaroon ng relasyon ng Diyos. Meron din dalawang principle na katulad ng marriage, ang living and cleaving. Tinatawag tayo na gawin ito ang pag-iwan at ang pagsasama. Paghiwalay sa dating kinagisnan, dating buhay natin, dating buhay na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, papunta sa buhay o pakikipagrelasyon sa Diyos, sa buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. And this is the spiritual lesson. Iwan ang makasalanan at masamang gawi na kinagisnan natin na buhay na makasanlibutan. Ang dati mong pamumuhay, pati ba dati mong ugnayan siguro sa mga tao na hindi umibig sa Diyos, na tinuturuan ka na magrebelde sa Diyos, na kung saan nag-influensya sa iyo na gumawa ng kasalanan, or maaaring sila magdulot ng pagkasira ng iyong marriage, even marriage mo, iyong relasyon sa asawa. Kung gusto mo na magkaroon ng relasyon matibay, magandang relasyon, meron dapat pag-iwan. Hindi mo pwedeng ipagsabay ang Panginoon at ang buhay mo na makasanlibutan. Kung sabi sa 1 John, kung iniibig mo ang sanlibutan, hindi mo iniibig ang Diyos. Kung iniibig mo ang Diyos, then hindi mo iibigin ang makasanlibutan ng mga bagay. So hindi ito ang pakipagrelasyon sa Diyos ay isa lang ang pipiliin mo rin. Hindi ito dalawang bagay o dalawang persona pipiliin mo. Isa, you should be faithful. Either you choose God sa buhay mo and you will be faithful sa Kanya, or you either pipiliin mo ang makasanlibutang bagay at 50-50 ang pagsunod mo sa Diyos. 50-50 ang relasyon mo sa Diyos. So, merong pag-iiwan sa makasalanan at masamang gawin ng sanlibutan, ang dati mong pamumuhay at minsan pati ang dati mong ugnayan na siyang nakakasira sa iyong pagsunod sa Panginoon upang mapalapit sa Diyos at maranasan ang malalim at matibay na relasyon sa Kanya. Unless kung hindi mo iiwan pa mga dating gawin mo na makasalanang pamumuhay, hindi ka magkakaroon ng matibay at malalim na relasyon sa Panginoon.
Hindi ka magkakaroon ng 100% na pagsunod sa Kanya. Pagiging tapat sa Kanya, sa iyong relasyon sa Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verse 16. Verses 16 to 17. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. This happens po kung pinipili ng isang tao na humiwalay sa makasalanang pamumuhay sa dati niyang buhay. I'm still sad na may mga Kristiyano pa rin na ang isang paa ay sa sanlibutang mga bagay, makalaman na mga bagay, nga kasiyaan na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At isang paa, paminsan-minsan, nandyan sa Diyos, pero paminsan-minsan lang sa Diyos, kung kailan gusto. And so, this happens, no, na magiging isa lamang tayo sa Diyos kung pipiliin natin na humiwalay sa makasalanang pamumuhay. Sa old life, you cannot say, old has gone, new has gone. Dati ay wala na, ang bago ay nariyan na. Kung ang dating ang buhay mo pa rin ay same pa rin ng ginagawa mo sa dating mong buhay. And so, ang dati nating pagkatao, buhay, makasalanang pamumuhay dapat na iwanan. Kadalasan pati sa ating mga dating relasyon na hindi nakakabuti sa ating relasyon sa Diyos. At piliin magkaroon ng relasyon kay Jesucristo. So this is the true meaning ng pagiging Kristiyano. If you are born again, may panganak muli. Again, hindi religion, ito po. This phrase comes from John chapter 3, verse 3 to 7. Ang muling pagsilang, panganak muli, sa pag-uusap ng isang reliyosong tao na nagngangalang Nicodemo, religious, sobrang religyoso. Masasabi natin na siya ang pinaka-pope sa panahon natin ngayon. Pero may kulang sa kanya. Religyoso siya. Pero ang pinakamahalagang bagay na kailangan upang makapasok sa karya ng Diyos ay wala pa sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus ito, kailangan may panganak muli. Maliban na ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So ang muling pagsilang ay isang spiritual transformation. Isang bagong simula sa buhay sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Yung pagiging religyoso is always external. Sa labas, maka-Diyos. Pero sabi ni God sa mga religious leader, katulad kayo ng mga kabaong. Pininturahan sa labas, maganda. Pero nangangailangan ng spiritual transformation, nangangailangan ng transformation sa loob. So, spiritual transformation comes from believing kay Jesucristo. Una, you should recognize na nangangailangan ka ng Savior, nangangailangan ka dahil you are weak because you are sinners. We are sinners. We are weak. Kung wala ang ating Savior, kung hindi natin siya kakailanganin, kung hindi natin siya tatanggapin. And secondly, you have to put your faith. Kailangan mong ilagay yung pananampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus, na namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. And this includes pagsisisi, pagtalikod sa iyong kasalanan, talikuran ang masamang gawain, you come to God, lumapit ka, tumingin ng kapatawaran at biyaya niya. Lord, gusto kong maging faithful, gusto kong magkaroon ng relasyon sa iyo at maging faithful sa relasyon na ito. Gusto ko na sumunod sa iyo. And this is possible na mangyari sa buhay natin. Magiging tapat tayo sa relasyon natin sa Diyos because unang naging tapat sa atin ang Panginoong Jesucristo. So let's pray po. Panginoon, I pray for the married couples dito sa simbahan, sa lahat ng mga mag-asawa dito sa aming simbahan. I pray na pagpalain mo po ang kanilang marriage. Patatagin mo po ang kanilang pagmamahalan. Gabayan mo ang bawat isa sa kanila na maging tapat sa isa't isa. Tulungan mo silang lumayo sa makasalanang gawin ng sanlibutan at tanggalin ang anumang pumipigil o mahadlang sa kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Lord, tulungan mo na ang relasyon ng bawat mag-asawa na, Lord, it brings glory to you. Naway mas lalong mapalapit sila sa iyo at magkaroon ng deeper na relasyon sa iyo. And both of them maglilingkod sa isa't isa. Higit lahat na
paglingkuran ka, Panginoon. Tulad ng pagmamahal mo sa iglesia. Lord, para sa mga hindi naman nandito na wala pang malalim na relasyon o wala pang relasyon sa iyo, hindi pa nakakakilala sa iyo, I pray na maranasan nila ang bagong buhay at kapatawaran mula sa iyo, Panginoon. Paunawa mo sa kanila, Panginoon, ang paghiwalay sa makasalanang pamumuhay. Paghiwalay, Panginoon, sa mga bagay na makasanlibutan na maaring makahadlang sa pagsunod sa iyo ng buong puso, ng may buong katapatan, sumunod sa iyo ng buong buo, Panginoon. I pray, Lord, na tulungan mo sila na ipaunawa mo sa kanilang paghiwalay sa makasalanang pamumuhay. Tulungan mo sila na umiwalay dito at piliin na lumapit sa iyo. Magtiwala sa iyo, magkaroon ng relasyon sa iyo, sumunod sa iyo ng buong puso at buhay. Pagpalain mo ang aming simbahan at ang bawat pamilya na mas lalo pang mapalapit sa iyo at magkaroon ng matibay na relasyon sa iyo. Tulungan mo na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban ang bawat isa upang maluwalhati ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan. Gabayan niya ang inyong puso at isipan. Patatagin nawa ng Diyos ang inyong relasyon para sa mga mag-asawa. Magkaroon ng malalim at malapit na relasyon sa Kanya. At punuin nawa ang inyong tahanan ng pag-ibig ng Diyos, kapayapaan at kagalakan. Umayo po kayo ng may kapayapaan, mabuhay kasama ang Kanyang kagandaang loob at maging ilaw sa mundo na nagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Amen.